never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit kami dito sa Vericetix Vermosa, dito sa Dasmariñas, Cavite. So after na puro fat bike ang aking content at kagagali ko lang sa Kaliraya nung Friday, yan, balik tayo sa normal programming. Itong bike check video. So kita-kita natin na poging-pogi yung Rigid MTB na may-ari ay si Idol Jose Cueto ng taga Las Piñas City. Yan, so i-check natin ngayon itong specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So anyway pala, Idol Jose, before tayo mag-start, tanong mo na kita, kailan mo ba na-assemble tong Rigid MTB mo? In-assemble ko po yung Rigid MTB ko last May 2023 after ko mag-resign sa trabaho. Ano ba trabaho mo sa Makati? Sa accounting firm po sa Makati. Sa Makati. Ilan taon ko na ba? 25 po, magti-26. Akala ko estudyante ka pa lang eh. Hindi po. Baby face ka pala eh. No? Hindi nga, akala ko estudyante ka pa lang. Nagtatrabaho ko na pala. Gulat nga ako eh. Sa accounting pa, no? Hindi halatang 25 ka eh. Parang mas bata pa eh. No? Ako nagsasabi, pero ayun. Thank you po. Hindi nga, parang mas bata ka. Pating na kasi doon sa 25 eh. No? So next question naman, Idol. Since nung May ba? Tama ba? May po. Last year pala. Last year, 2023. Since nung May 2023, saan mo na naibiyahe to? Ang pinakamalayo kong nabiyahe to is hanggang Pagsanghan lang dun sa may 7-Eleven pinag-istapan. Yung official official stop over ng mga siklista bago umahon. Tapos bali dapat iakyat ko siya ng Luciana nung pahinga. Eh sabi nung tatay ko, wag ko na daw pilitin, baka mabigla daw ako. So pinag-ano lang ako doon. So from Las Piñas hanggang doon, parang 70 plus kilometers. 70 plus yun. Kasi dati rin ako taga Las Piñas Talon 5. Tapat lang kami ng ng Save More. Doon lang ako dati. Napanood ko yung vlog na yun, doon yung start ko. Sabi ko, malapit sa amin to. Sa La Union. Yun. Doon lagi start ko dati. Ayan, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Yan, balik tayo sa pambansang brand, Mountain Peak Everest 1, no? Na XC Hardtail mountain bike frame, aluminum 6061, pang 27.5. Yes. Then size naman ito ay size medium or size 16. Then tapered yung head tube, full internal cable routing, yan pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Yun nga, no, through axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Sabi mo kanina naghihinayang ka dahil nga hindi ka nakabili ng Mountain Peak Everest Pro. Parang nung nabili mo na to, bigla siyang lumabas. Actually kasi nga nagtatrabaho sa bike shop. Yung nakita ko yung Mountain Peak Everest Pro, magaan talaga yun, 1.7 kilograms. Pogi rin, ang kaso lang ang nakita kong parang parang tagilid sa rigid MTB yung geometry kasi nga parang napakababa ng BB drop. Pagka siguro nilagyan niyo siya ng rigid fork, parang masyado siyang bababa. Okay lang siguro kapag 27.5 yung frame na yon, tapos maglalagay ka ng 29er na wheelset tulad sa Trasco. Yung sa Trasco kasi napakababa ng BB drop doon. Pag naka kapag naka rigid fork na yung ganito, yung 26er na ganyan, nasa 95mm na. Madalas ang pedal strike. Nung naka 26er ako, kaya naglagay ako dati ng 29 by 2.2 hanggang 2.3. Yan. So okay na rin yan kasi nga itong geometry na to may pagka old school naman. Kaya pwede to lagyan ng rigid fork na ganyan yung gulong tas walang pedal strike. Then yun nga, speaking of rigid fork, yan, ito yung kanyang rigid fork. Yan, namimiss ko tuloy yung aking rigid fork. Tosic na carbon fiber, 26er suspension corrected. Carbon fiber T800. Ilalagay ko na lang sa screen yung crownlet at saka yung blade nito.
Then yung steerer tube na to, straight or non-tapered, yun nga naglagay siya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng Mountain Peak Everest 1. Quick release yung dropout, then ang disc brake caliper mount naman yun is post mount. Next naman sa cockpit, ito yung kanyang handlebar, no. Toxic na carbon fiber T800, straight na may coating back sweep, 31.8 mm ang diameter. Parang 600 to, no. Apo, 600. Yun nga, 600 mm ang lapad, no. Then itong kanyang grips, so siya, juke waker. Wow, Yes, juke. Share ko lang sir, kaya ako siya kinuha kasi may napanood ako dun sa vlog ni Sir Ian sa Andy Pajak na pinaka main selling point niya, kahit maarawan siya hindi siya lumalagkit, hindi siya natutunaw. Oo nga, kasi meron kasing ganung grips na lalo pag habang tumatagal, tas minute niya. Talagang lumalambot siya, parang nawawala yung kapit, tapos sobrang lagkit pag hinahawakan. So, ayun. Yung parang natutunaw. Oo, ayun. Parang ganun. So ito walang ganito. Walang Walang ganun na issue, no. Walang ganung issue. Yan, Talagang solid. solid, no. So ito nga yung grips niya, no. Next naman, yun, inner bar ends na West Viking to, no. Yan, no, logo ng West Viking. Yan, so next naman yung kanyang stem, toxic na aluminum to, no. Tawag nila dyan alucard, pero nakita ko yung loob nito aluminum eh. Negative 17 to, no. Apa, negative 100 mm. 100. Yan, so next naman yung kanyang tapered headset, yung Mountain Peak na seal bearings. Next naman ito kanyang seat lock, yan din Mountain Peak na aluminum Allen type, 34.9 mm ang diameter. Yung kanyang seat post, toxic na carbon fiber T800, yung mukhang to, daming carbon fiber parts no. 400 ba to? 350? 400 po. Yun, 400 mm ang haba, 31.6 mm ang taba na zero setback na may dual ball clamping system. Yun, next naman sa kanyang saddle. At parang nga pala nito, In speed lang sir. yun, in speed na. Shopee. Oo. In speed na may butas sa gitna, malambot and flexible, steel railings. So, idol, ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Ito ba yung 2023 din? Kasama din. Ano yung naging long term review mo dito? Ano naman sir, wala siyang issue sa akin. Parang kahit long ride, hindi siya masakit sa puwet. Tapos kapag kunyari bibili lang ako sa labas, hindi rin siya na kaya tamang-tama lang ilambot niya. Swak na swak lang sa itong, ayun, swak na swak sa kanya itong saddle na to, no? Yan yung kanyang long term review. Proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan nga, pambansang drivetrain nila ito. 1x, so wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Yung kanyang shifter, Shimano Deore, ano to, M41 o M51? M51 po. M5100 na 11 speed. Ito naman kanyang MTB crank. Ito M5100 din to. M51 din, na 1x lang. Naka 1x, pero ito kasi pwede to sa 2x. Pero naka-opted ka sa 1x, no? Gano'n kahaba yung crank arm nito? 170 po. Yung 170, no? Sa box. Tapos 96 BCD asymmetric. Next ano ba na? Ano ba yung bottom bracket mo? MT501. 501 po. Ayun, yung bottom bracket, no, na Shimano. Then yun nga, yung kanyang chainring, 1 binary wide na oval na 3018 na pambansang brand na Decas. Nakagamit ka na ba ng rounded dati? Opo sir, actually hindi ito yung una kong bike. Nagsimula ako 2015 sa yung parang binibiling bike lang na stock lang lahat, tapos ayun rounded, tapos ayun parang so kung difference lang sa oval, ang napansin ko lang sa ahon talaga pagka sa ahon din? Yung power input ko pag umaahon, parang ramdam ko yung mas efficient. Mas efficient siya sa akin. Ayun ang common talaga, no. Kasi karamihan talaga, majority yun talaga sinabi rin sa ahon. Yung benefits nitong oval na chainring, no. Next naman sa flat pedals, anong brand ito? Ragusa lang yan. Yun, Ragusa, no. So next okay naman din yan kung may ka namang paglits, okay na rin yan. Pero sa ngayon flat pedals. Yung chain mo, anong brand ito? Shimano to, di ba? Shimano din po. HG601 to, na 11 speed. M5100 din to, di ba? Full set po, pali lahat. 1051. 1151 pala. Microsplit pala yun pag 1051. Yun, 1151 na 11 speed. Ito nga, URT, M5100 na Shimano Deore na pang 11 speed. So ito nga yung kanyang drive setup na kanyang MTB. Ito naman kanyang wheel set. Ito yung gulong niya, no? Yan, paras kami ng brand. Continental Contact Urban na 27.5.
Yan, 27.5 by 2.2. Yan, na wire bid, no? Ano yung naging review mo dito sa Continental Kotak Urban? Ang swabe sa patag. As Ayun. in, ang bilis. Parang nung dati kasi naka maxi space ako. Tapos ayun, parang sa maxi space kasi medyo ramdam ko pa yung resistance niya. Pagka nung lumipat ako dito, sabi ko ba't parang mas mabilis ako? Sabi yung feeling din, tapos pag-check ko sa speedo ko, parang ayun. Mas mabilis, no? Mas mabilis talaga pagpatag, pagka ano. At the same power output. Yan, mas mabilis kasi nga wala kasing knobs eh. Yan, ito yung review niya sa kanyang gulong, no? Yung ribs naman niya, weapon hammer. Aluminum double wall and 32 holes. May pagka wide din to, no? Parang 32 mm. 32 po. Yun, next naman, yung spokes and nipples mo. Weapon lang din. Doon din sa ano. Kasamahan niya na. Weapon na stainless steel. Ito naman kanyang hubs. Ano to? Speed 1 na to? Anong model? Speed 1 torpedo po. Speed 1 Speed 1 torpedo na 8 poles kasi type of rehab body. Seal bearing. So ito, check natin yung tunog nito, idol, kapag naka-frame. Mukhang kargado sa grasa yung hubs mo eh. No? May ano lang po eh, kakagaling lang sa bike spa. Okay naman talaga yan. Medyo hindi pa por sa mga tunog ingay boys eh. No? Pero para sa akin mas maganda yan. Na may maintain na maayos yung hubs mo. Yan guys, yan yung tunog ng Speed 1 Torpedo MTB hubs kapag naka-freewheel. Dahil lasa lang sa kanyang brake set, pambansang brake set, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanyang rotors. Ano to? RT26? Yun, Shimano RT26 na 160mm ang diameter. Harap tsaka likuran. Parehas ng fixed type and bolt type disc brake rotors. So Idol Jose, magkano yung total cost nito? Itong MTB mo? So lahat kasi to is brand new. So inaabot ako ng halos 39k. 39k? Okay na kasi naka Shimano Biore M50-100 na, no? Magandang mga kargado na, tsaka maraming carbon fiber parts. Yan guys, ito nga yung Mountain Peak Everest 1 Rigid MTB ni Idol Jose Cueto. So, yan, ito yung bike check namin dito, no, sa kanyang Pogi Rigid MTB. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Mountain Peak Everest 1 Rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. So shoutout dun sa bike shop na pinag-spahan ko nito, Bike Dojo. Tsaka shoutout din sa jowa ko na pinapayagan ako mag-bike. Na medyo nag-aalangan na kasi sumimplang ako last time. So ayun. Pares lang tayo kasi nung aksidente ako parang ayaw nila pabalikin. Trauma na kasi. Ayun, so salamat sa pag-budget ng MTV mo. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. Then don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo. And right, po sa inyo.